Mag-ingat sa susunod na makikikain ka sa hindi mo kilala o kamag-anak. Di lang dahil baka hindi to safe kainin, pero dahil baka may halo itong sumpa ng aswang. Yan ang madalas na pinaniniwalaan ng iba sa maraming probinsya. Pero sabi nila, ang pinakamabisang pangontra rito, kalamansi. Welcome to Unwrap, where we cook up creamy tales of crime, horror, and the supernatural, all tied to a chilling dish. We'll discover the scariest secrets served on a plate here in my kitchen. Let's unwrap. For sure, marami sa inyo ang alam na kung ano ang itsura ng mga aswang. May pakpak, humihiwalay ang katawan, nagpapalit-palit ng itsura, mahaba ang dila, at kumakain ng laman ng tao. Aswang is a widely known folklore creature in the Philippines. Maraming iba't ibang klase ito, gaya ng manananggal, tiyanak, tiktik, sigbin, wakwak, at marami pang iba. Basically, aswang is an umbrella term for a folklore creature in various cultures in the Philippines na kumakain ng laman loob ng tao. Marami ring mga pangontra rito, gaya ng buntot pagi, bala ng baril, insenso, asin, o bawang. Sa kultura ng mga Ilonggo, kilala ang term na yanggao. Ito ang tawag sa pagdulot ng kasamaan o suffering ng aswang sa kanilang biktima. In 2008, there was even a film about yanggao kung saan nakadapo ng isang misteryosong sakit ang isang babae sa isang malayong probinsya. Sabi nila na ipapasa ng mga aswang ang sumpa sa pamamagitan ng kanilang laway at ang pinakamadalas nilang paraan ng pagpasa ng yanggao sa pagkain. Base sa mga kwento, ginagawa ito ng mga aswang sa mga biktima nila na gusto rin nilang gawing aswang. Ang chika, kapag nagustuhan ka ng isang aswang, ay gagawa rin sila ng paraan para maging aswang ka rin. Ang pinakakilalang kwento tungkol dito ay ang kwento ni Maria Labo sa Capiz, kung saan pinaniniwalaan na isa sa pinakaunang aswang sa Pilipinas. Si Maria Labo ay isang may bahay na may asawang pulis at isang anak. Kailangan niya eventually na magtrabaho sa England kung saan meron siyang employer na pinaghihinalaang aswang. Pagtagal ng pagtatrabaho niya, nagkaroon siya ng misteryosong sakit kaya kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas. Isang araw, pagbalik ng asawa niyang pulis galing sa trabaho, naghanda si Maria ng hapunan. Ngunit hinahanap ng kanyang asawang anak nila na misteryosong nawawala. Tinuro ni Maria ang hinain niyang pagkain at pagbukas ng asawa niya sa ref, nakita niya ang ulo ng kanilang anak. Simula noon, pinaniniwalaan na nag-iikot si Maria Labo sa iba't ibang lugar para maghanap ng bagong biktima. Sa probinsya ng Romblon, may isang babaeng di umano'y nililigawan daw ng aswang. At syempre, dahil in love sa kanyang manliligaw, pinapadalhan siya nito ng pagkain araw-araw. Ang sweet, di ba? Sana all. Ano kayang pagkain pinapadalhan? Parang kapag-grab siya. At dahil nga pinaghihinalaan ni girl na ang manliligaw niya ay isang aswang, tuwing binibigyan siya ng pagkain, nilalagyan niya muna ito ng kalamansi. Pero bakit kalamansi? Aswangs are believed to hate the pungent aroma of kalamansi, just like garlic. Kung mapapansin nyo, matagal matanggal yung amoy ng kalamansi pag hinawakan ito. Ito yung ayaw na amoy ng mga aswang. Kaya noon pa man, kalamansi has been recommended by the shamans o mga albularyo at manggagamot bilang pangontra sa mga aswang, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Pinaniniwalaan nila na tuwing nagpapadala ng pagkain ng mga aswang, may chance daw na ang ginamit nilang laman dito ay hindi galing sa baboy, manok, o baka, kundi laman ng tao. Lumalabas ang totoong texture ng meat dahil sa acidity ng kalamansi at mas nakikita kung anong uri ng laman ang ginagamit dito. So to check whether or not you're about to eat human flesh, give it a squeeze of calamansi before eating. Kapag nahaluan ng laway ng aswang, bubula ang pagkain. Malalaman mo na rin dito kung human flesh ba ang ginamit sa pagkain yon. At dahil nga sa food kalimitan nagsasali ng sumpa ang aswang, syempre, saan pa ba sila pupunta kundi sa mga fiesta o salo-salo. Sa mga handaan, nagbibigay sila ng mga pagkain na kadalasan ay gawa sa laman loob, gaya ng dinuguan, papaitan, at iba pa. Bopis?
pansit na may atay. This belief caused panic and anxiety to people trying food from far-flung provinces. Marami ay nagdadala na ng kalamansi sa mga handaan o minsan pati sa mga kinakainin nilang karinderya. Yan ay para makaiwas sa sumpa ng aswang. But just a disclaimer, these stories do not mean we should be afraid of trying Filipino food. Food from different regions of the Philippines have a rich history and background which makes them special. Ang mga kwentong ito ang mas nagpapalalim sa pag-intindi natin sa kultura at tradisyon, hindi lang ng pagkain natin, kundi pati ang mga kwento natin na nakagisnan na ng ating mga ninuno. Fact or fad, we should support regional food culture the same way we should respect people who believe Yanggao. If you have interesting stories about food, leave them in the comments, and see you till next time in Unwrapped.